Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kamatayan ang isang dahilan para magsama-sama ang mga taong nangungulila sa pagkawala ng isang tao. Kamatayan din ang dahilan kung bakit maraming alaala ang nagsisilabasan bilang pagbibigay respeto sa taong nawala. Ikaw kabarangay, ano ba ang nagawa ng pagkawala ng isang tao sa buhay mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Maureen, 33 years old. Itong nakaraang taon lamang ay namatay ang aking papa. 60 years old si papa noong nawala siya. Inasahan ko na naman na yon dahil ng mga nakaraang taon ay naging pabaya siya sa kanyang kalusugan. At nakadagdag pa ang kanyang edad. Baliktad naman sa kuya Neil at mama ko. Nabigla sila sa pagkamatay ni papa. Nakita ko yon sa mga itsura at galaw nila after may balita sa amin na wala na si Papa. Nagpalakasan silang dalawa ng pag-iyak. Habang ako naman ay nakipag-usap sa doktor dahil ako lang ang hindi umiiyak noon at nasa kalmadong estado. Ako na rin ang nag-asikaso ng release ni Papa sa ospital hanggang sa funeral homes na paglalagyan ng kanyang mga labi. Hinayaan ko munang iproseso ni na Kuya Neil at Mama ang nararamdaman nila. Kinaya ko naman din yon dahil sa aming tatlo ay ako lang talaga yung kayang makipaglaban sa emosyon. Kinailangan ko ring ma-distract para naman hindi na ako sumabay sa pagluluksa ni na Mama at Kuya. Nagpasalamat si Mama sa akin sa pag-asikaso ng lahat. Sinabi niyang hindi pa lang daw kasi talaga niya kayang harapin ang pagkawala ni Papa. Naiintindihan ko naman si Mama, 18 years old pa lamang silang pareho ni Papa ay magkasama na silang dalawa. Hindi ganong kadaling ipaliwanag sa diwa mo na wala na ang kapareha mo. Sinabi ko na lamang kay Mama noon na huwag na niyang problemahin ang lahat. Ako na ang bahala. Niyakap niya ako at sinabing kapag nakarecover na siya ay tutulungan niya ako. Tinulungan na rin ako ni Kuya Neil nang makita niyang hindi ko na kayang mag-isa na asikasuhin ang lahat. Konti lang ang naitulong niya noon pero nagpasalamat pa rin ako ng husto kasi mahirap para sa kanya na gawin yon. Lalo't siya ang pinaka-close kay Papa. Bawat galaw nga ni Kuya ay umiiyak siya. Parang ako pa yung nahirapan sa nakikita ko sa kanya, Papa Dudut. Kaya sinabi ko sa kanila na kapag medyo humupa na ang nararamdaman nila, ay saka na lang nila ako tulungan. Hindi pa rin naman sila nagpapigil, Papa Dudut. Tinulungan pa rin nila ako kahit na emosyonal sila ng mga panahong yon. Gusto pa rin daw nilang maging parte ng mga huling sandali ni Papa, Papa Dudut. Hindi na ba kayo iiyak? Sure? Umiyak man kami o hindi, tutulong pa rin kami. Hindi naman sa ayokong umiyak kayo. Kaya lang kasi nadidelay yung dapat gawin para sa burol ni Papa dahil sa kaiiyak ninyo eh. Pinupuno mo yung pag-iyak namin. Bakit ikaw hindi ka man lang umiyak? Kasi busy ako na inaasikaso lahat ng kailangan mula sa ospital hanggang dito sa chapel. Sa tingin niyo ba meron pa akong time para umiyak? At nagpapasalamat kami sa iyo, Maureen.
Pero wag mo nang pigilan kung kailangan mo nang umiyak. Sumabay ka sa amin ng Kuya Neil mo. Kung sasabayan ko po kayong dalawa, di babahan na rito sa chapel at kailangan na nating ilikas yung kabaong ni Papa? Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Magbigay ka naman ng respeto kay Papa. Hindi pa ba sapat tong pag-aasikaso ko sa lahat para lang patunayan na may respeto ako sa tatay natin? Huwag na nga kayong mag-away. Pareho kayong may tama. Pareho kayong may mali. Pero hindi ito ang tamang oras para himay-himayin natin kung sino ang tama at sino ang mali. Oras to para asikasuhin sa huling beses ang tatay ninyo. Sorry ma, nadala lang talaga ako rito kay Maureen. Parang pader eh, walang emosyon. Alam mo, gusto sana kitang patulan pero mas gusto ko na lang tapusin yung mga kailangan para sa lamay ni Papa. Magpahinga ka muna. Bukas pa naman tayo magpapatuloy ng mga dadalaw sa tatay nyo. Hindi ka pa ata natutulog niyan. Kailangan ko na pong matapos to ngayon bago magtanghali. Bakit ba nagmamadali ka? Hindi naman tatakbo si Papa. Wala nang dugo yung paa niya. Hindi na yung maaagalaw para tumakbo. Pag ikaw pwedeng biruin ng ganyan si Papa pero pag ako hindi. Tumigil na nga kayong dalawa. Tayong tatlo na nga lang ang naiwan dito. Hindi pa kayo magkasundo. Nakakahiya sa tatay ninyo. Basta kailangan kong tapusin to bago magtanghali. Kung iiyak lang kayo habang tinutulungan ako sa pag-aasikaso kay Papa, mas gusto ko pang matulog na lang kayo. Hinanda ko na yung higaan sa kwarto nitong chapel. Gigisingin ko na lang kayo kapag tapos na at kapag kailangan ko nang umalis. Bakit ka aalis? Saan ka pupunta? Sa trabaho. Kung may kailangan kang daanan sa trabaho mo, ibili mo na lang sa akin. Ako na lang ang lalabas. Si Mama na lang ang matulog. Bibili rin ako ng kape para sa mga bisita. Walang dadaanan sa opisina. Kailangan ko pang bumalik para makapagtrabaho na. Ilang araw na akong hindi pumapasok mula nung na-hospital si Papa. Bakit ka magtatrabaho? Alam mo namang namatayan ka. Alam ba sa trabaho mo na namatay ang tatay mo? Oo ma, alam nila. Bakit ka papapasok? Nasabi mo naman palang namatay si Papa. Nasabi ko pero gusto ko magtrabaho. Ang dami kong kailangang asikasuhin ngayon lalo patapos ng buwan. Maiintindihan naman sa trabaho mo kung hindi ka muna papasok. Baka boss mo pang magpauwi sa'yo niyan kapag nagpakita ka ron sa opisina ninyo. Nasabi ko na po sa kanya ma, pinayagan naman niya akong pumasok. Anong klaseng boss yan? Pinayagan ka pa talagang bumalik sa trabaho. Kasi nagpumilit ako Kailangan ka rito. Kailangan ka namin para masikaso lahat ng kailangan ni Papa. Kaya nga inaasikaso ko ng lahat ngayon ng mag-isa para may ambag na ako. May naitulong na ako. Kayo nang bahala sa iba. Kung makapagsabi ka ng ambag, akala mo group project lang to. Namatay ang tatay mo, Maureen. Baka naman pwedeng ito muna asikasuhin mo kaysa sa trabaho mo. Ano ba naman yung 5 araw na ibibigay mo kay Papa? Maureen anak, makakapaghintay naman ang trabaho mo. Ma, marami talaga akong kailangang gawin sa trabaho. As in, ayoko matambakan. Paraan mo lang ba yan para takasan ang pagluluksa sa tatay ninyo? Hindi ma, kailangan ko lang magtrabaho kasi isa ako sa mga napipisil na gawing head sa department namin. Kailangan ko magpakitang gilas. Maureen, kamamatay lang ni Papa. Kilabutan ka naman kung promotion ang iniisip mo kaysa sa sarili mong tatay. Dito ka sa lamay magpakitang gilas, hindi sa trabaho. Nag-walk out si Kuya at hindi na ako hinintay na depensahan ang sarili ko. Naiwan kami ni Mama na nakatingin lang sa kabaong ni Papa. Ramdam kong galit din si Mama sa akin pero pinigilan niya lamang ang sarili niya. O baka kasi mas nang ibabaw sa kanya noon ang lungkot. Kaya hindi rin niya maproseso ng maayos ang galit niya. Nagtimpla si Mama ng kape at saka inabot sa akin at pareho pa rin kaming nakatingin sa kabaong noon. Hindi pa kami nagpapapasok ng bisita dahil nilaan namin ang araw na yon para sa aming pamilya. Hindi kami nag-uusap ni Mama habang magkatabi sa upuan sa loob ng chapel. Dinahandahan ko ang paghigop ng kape. Makalipas nga ang ilang sandali ay hinarap na ako ni Mama. Mahinahon naman niya akong pinakiusapan na kung pwedeng wag na muna akong pumasok sa trabaho. Pinayagan niya ako na pumasok after ng libing. Sinubukan kong rasonan na kailangan kong pumasok sa trabaho pero dinaan niya ako sa pag-iyak. Wala na akong nagawa kundi ang pumayag na lamang, Papa Dudut. Kinofort ko si Mama habang umiiyak pero ang utak ko noon ay nasa table ko sa opisina namin. Iniisip ko kung paano ko tatapusin lahat ng trabaho ko oras na makabalik na ako sa trabaho. Hindi ko namalaya na kinakausap na pala ako ni Mama. Pinaulit ko kay Mama ang sinasabi niya at doon na siya nagalit.
Doon na niya nailabas ang galit na naipon niya habang nagtatalo kami ni Kuya Neil. Nagalit siya dahil parang wala raw pakialam ako kay Papa. Hinintay niyang umiyak ako pero wala siyang napala at doon siya mas lalong naggalit at saka iniwan ako mag-isa sa chapel. Hindi ko na naiintindihan ang mga nangyayari, Papa Dudut. Wala naman akong ginawang kasalanan pero parang gusto na nila akong ipako sa krus. Naiwan ako mag-isa habang nakaharap sa kabaong ni Papa. Pero hindi pa rin ako umiiyak. Ang laman lang ng isipan ko noon ay kung paano ko tatapusin ang mga trabaho ko sa opisina. Nagtimpla ulit ako ng kape para maplansya ko ng maayos kung ano ang gagawin ko para hindi ako maungusan ng kakompetensya ko sa posisyon bilang head ng department ko, Papa Dudut. Mag-uusap-usap tayong tatlo. Bawal mag-away. Naiintindihan niyo ba, Neil? Maureen? Pagsabihan niyo si Maureen. Siya naman ang dahilan ng away namin. Ako tong nananahimik dito tapos ako pa may kasalanan? Kasi masyado kang tahimik. Nawalan ka ng tatay. Kung mas nakakala mo nawalan ka lang ng medyas, na kinabukasan pwede kang bumili kagad ng kapalit. Sinabi kong walang mag-aaway eh. Sorry ma. Dadala lang ng emosyon. Baka kasi kailangan mong ayusin ang emosyon mo para hindi ka kagad sumasabog. Ikaw, sumabog ka naman minsan para makita naman namin kung may pakialam ka sa sarili mong tatay. Sinabi kong tama na. Sorry ma. Ay, kaya tayo mag-uusap-usap ngayon para planuhin na natin yung sasabihin natin sa huling gabi at sa simbahan bago yung mismong libing. Baka pwedeng sa susunod na po natin gawin yan, Ma. Malayo pa naman eh. Malayo pa? Pero kapag may kinalaman sa trabaho mo, kailangan urgent, no? Ma, nakikipag-away na naman to si Kuya, oh. Maureen, maganda na ngayon pa lang gumawa na tayo ng sasabihin natin sa huling gabi at sa simbahan. Kasi panigurado, hindi na tayo makakapag-isip ng maayos kapag dumagsa na yung mga bisita at mapangunahan na tayo ng emosyon. Ikaw ma, share mo naman naiisip mo kung meron ka ng plano. Bago ako dumako dyan sa mga planong gawin, gusto ko munang ikwento kung paano ako napasagot ng papa nyo nung nililigawan pa lang niya ako. Paano ka nga ba napasagot ni Papa, Ma? Lagi niya akong dinadalhan ng kasoy na benta ng kapatid niya. Walang palya yon. Tuwing dadalawin niya ako, lagi nang nakahanda ang kasoy. Di ba allergic kayo sa kasoy? Oo, pero hindi ko sinabi sa kanya na bawal sa akin ang kasoy. Sinabi ko na paborito ko yon kasi gusto ko ring magpa-impress sa kanya. Nahiya akong sabihin sa kanya na allergic ako sa kasoy. Siyempre, nanliligaw pa lang siya sa akin noon. Kaya ayoko naman bigla siyang panghinaan ng loob. Kailan niya nalaman na bawal pala sa inyong kasoy? Nung binyag mo na, Neil, inabutan niya ako ng kasoy habang hinihintay namin yung paring magbibinyag sa'yo. Nawala sa isip ko na hindi pa niya alam na bawal sa akin ang kasoy. Sinabi ko agad sa kanya na allergic ako sa kasoy. Nagulat siya. Nagtalo kaming dalawa kasi bakit daw ako nagsinungaling sa kanya. Dinamdam ni Papa yun? Ayaw kasi ng tatay ninyo ng sinungaling, hindi ba? Ayun, habang binibinyag ang kanil, nagtatalo kaming dalawa. Hindi na alam nung pari yung gagawin niya. Kung bibinyagan kanil o dahadasalan kaming mag-asawa. Kaya siguro hindi ako masyadong mabait. Kasi hindi ako nabinyagan ng maayos. Pwede pa kaya paulit? O kayo naman, ano yung gusto niyong sabihin sa huling gabi at libing? Pwede ko bang sabihin na si Papa yung kainuman ko? Hindi pwede. Dapat hindi mabahira ng hindi maganda yung alaala ng papa ninyo. Magandang alaala kaya yung inuman namin ni Papa. Paano naging maganda yun? Kasi dati nung nasa tamang edad naman ako para uminom, hindi ako iniimbita ng mga kaibigan ko na sumama sa kanila sa inuman. Sumama ang loob ko nun. O tapos, anong connection nun? Pinilit ko sarili ko sa mga kaibigan ko. Pumunta ako sa inuman kahit hindi naman nila ako iniimbitahan. Pinagmukha nila akong tanga. Hindi nila ako kinausap at para may sinyasan sila para ibuli ako.
Nakaramdam naman ako. Kaya umalis na lang ako. Bakit hindi ko nalaman yan? Kay papa ko sinabi. Nakita niya kasi ako na naglalakad pa uwi ng bahay. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Doon niya na ako inaya sa bar para uminom. Para maranasan ko. Hindi ba parang weird na nagiinuman kayong mag-ama? Hindi naman. Kasi sabi niya, ituring ko siyang tropa nun at hindi bilang tatay. Ang saya! Ang dami namin na pag-usapan na dati tinatago ko lang. Tapos, naging tradisyon na namin yun. Isang beses sa isang buwan, nagiinuman kami na para magtropa lang. Bakit kaya hindi sa akin sinabi ng papa ninyo? Kasi sikreto naming dalawa yon. Pero tatapusin ko ng sikretong yun sa last night niya. Ikaw naman, Maureen. Anong gusto mong sabihin sa huling gabi at libing? Anong alaalang maibabahagi mo? Wala. Napanganga na lamang sina mama at kuya sa sinagot ko. Malamig din ang pagkakasabi ko ng wala. At hindi ko naman yon sinasadya, Papa Dudut. Ganon lang din talaga akong makipag-usap. Sanay naman na silang ganon ako ka-distant at ka-cold. Pero dahil nga nagluluksa sila ng time na yon ay naging iba ang dating sa kanila. Sabay nila akong pinagalitan na parang kapitbahay ko lang daw si Papa kung tratuhin ko. Hindi na ako nabigyan ng tsansa na makasagot pa dahil puro galit na lang nila ang napakinggan ko. Hindi ko na rin naman ginustong ipagtanggol ang sarili ko sa kanila, Papa Dudut. Hindi ko naman ugaling laging ipaliwanag ang sarili ko sa iba. Kung hindi man nila ako kayang intindihin ay wala akong pakialam. Mas kilala ko naman ang sarili ko at kung anuman ang nakikita nila na ikakagalit nila sa akin, baka reflection lamang yon ng mga bagay na nililihim nila sa kanilang mga sarili. Kinulit ako ni Mama na pigain ang utak ko para may mailabas ako na pwede kong sabihin sa last night ni Papa. Naglabas pa si Mama ng mga pictures ko na kasama si Papa. Pero wala siyang nakitang emosyon sa akin. Nanakit na ang ulo ko sa mga pangaral ni na Kuya at Mama kaya sinabi ko na iidlip lamang ako dahil alam kong mas marami pang mga masasakit or mananakit pa ang utak ko oras na magdagsaan na ang mga dadalaw sa lamay ni Papa. Hinayaan naman ako ni Mama pero hinabol ako ni Kuya para paalalahanan na mahalaga si Papa. Hindi ko naman kinontra yon, Papa Dudut. Sinabi kong mahal ko si Papa at mahalaga siya sa akin. Pero kung wala man akong masabi sa last night niya, huwag nila yung masamain dahil wala naman akong ibang masamang intensyon. Doon talaga kami nagkakatalo ni na Mama at Kuya. Buo ang emosyon nila at handa silang ipakita yon sa anumang oras nilang gustuhin. Hindi naman ako katulad nila. Hindi ko sinasabing malakas ang emosyon ko pero kaya kong kontrolin yon depende sa sitwasyon. Bagay na pinag-aralan ko habang tumatanda. Lagi nilang sinasabi na wala akong emosyon at wala akong ibang pakialam kundi ang sarili at career ko lamang. Hindi naman ako nasaktan dahil kalahati noon ay katotohanan, Papa Dudut. Pero hindi ibig sabihin ay wala na akong pagmamahal sa pamilya ko. Iba lang talaga, Papa Dudut, kasi ang pamamaraan ko ng pagpaparamdam ng pagmamahal sa kanilang lahat. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami ang nagbigay respeto kay Papa sa mga huling sandali niya. Iba't ibang mga tao ang nakita kong pumasok sa chapel at sumilip sa kabaong ni Papa. Meron yung mga pamilyar ako at karamihan naman ay hindi. Kung hindi nila ipapakilala ang sarili nila sa akin ay hindi ko pa malalaman kung sino sila. Meron nga yung mga galing pa sa probinsya at talagang sinadyang puntahan ang lamay ni Papa kahit noong time na yon ay may paparating pang bagyo. Doon ko nakitang maraming nagmamahal kay Papa noong nabubuhay pa siya at marami ring nakipag-usap sa akin. Wala akong masyadong nasabi sa kanila lalo na tuwing nagtatanong sila tungkol kay Papa. Napansin ko may halong panghuhusga ang mga mata nila sa tuwing gusto nilang masagot ko ang mga tanong nila. Kapag gano'n na ang nakikita ko ay lumalayo na ako.
Madalas andun ako sa kabilang chapel at nakikisalamuha sa mga bisita ng kung sino man ang nakalagak doon. Wala akong pakialam. Gusto ko lang makalayo sa mga mapanghusgang tao. Napansin ni Mama na nilalayuan ko karamihan sa mga bisita. Noong unang beses ay hinayaan niya lamang ako, pero noong dumating na ang mga malalayong kamag-anak ni Papa ay doon na niya ako nilapitan. Alam niyang nagtatago ako madalas noon sa kabilang chapel kaya pinuntahan niya ako roon. Nakaupo ako sa pinakadulong upuan para hindi ako mapansin na hindi ako kakilala ng namatay na nakalagak doon. Nakikinig lamang ako noon ng kanta sa cellphone ko nang lapitan ako ni Mama. Tinabihan niya ako sa upuan at tahimik lamang kaming pareho noon hanggang sa siya na mismo ang humarap sa akin para kausapin ako. Alam ko naman Papa Dudut na hindi ako pagagalitan ni Mama noon lalo't may nakakakitang ibang tao na hindi namin kilala. Malumanay niya akong kinausap after siyang abutan ng kape na nagsaserve sa lamay na yon. Kumuha na rin ako ng kape dahil alam kong mahaba-habang usapan na mangyayari sa amin ng nanay ko noon, Papa Dudut. Masarap yung kape nila rito, no? Kaysa dun kay Papa. Maureen, Hindi ba? medyo Paano mo nalaman na dito ako tumatambay, Ma? may nagsumbong sa akin. Si Kuya Neil. Yung pinsan mo sa side ng papa mo. Di ko pa nga sila ka-close pero sinusumbong na nila ako. Bakit kasi hindi mo subukang makihalubilo sa kanila? Kayahin mo si Kuya Neil mo. Kahit birthday ng mga kamag-anak ng papa mo, alam na niya. Iniimbitahan pa nga siyang pumunta. Magkaiba naman kami ni Kuya. Alam niyo namang ilag ako sa mga tao lalo yung mga hindi ko naman kakilala. Pwede pa namang baguhin yon. Wala naman ako nasasaktang ibang tao kundi ako makikihalubilo sa kanila. Nasasaktan ang papa mo. Magtataka yun bakit sarili niyang kadugo ayaw mong pakisamahan. Ay, Tingnan mo, kakaiwas mo sa mga kamag-anak natin. Nababawasan yung oras mo, nababantayan ng papa mo sa mga huling sandali niya. Mas nababantayan mo pa kung sino man tong namatay dito sa chapel na to kesa sa papa mo. bumabalik din naman po ako rin sa atin pag nakalis na yung ibang tao. Hindi lang po talaga ako sanay sa maraming tao, Ma. Hindi naman palaging ganito. Ngayon lang maraming tao kasi namatay ang papa mo. Pagkatapos naman ang lahat ng to, kahit bumalik ka pa sa pagkukulong mo sa kwarto, wala nang pipigil sa'yo. Ay, naiinis lang kasi ako sa kanila eh. Ano bang ginawa nila? Pinaparamdam nila na wala akong emosyon o wala akong pakialam sa pagkamatay ni Papa. Pinaparamdam ba nila yan? O ikaw lang mismong nakakaramdam na parang wala lang sa iyong pagkamatay ng papa mo? Pati ba naman kayo, Ma? Hinuhusgahan ako? Kung ganyan kayo, magtatago na lang ako sa ibang chapel at doon ako iinom ng kape. Hindi kita hinuhusgahan. Gusto ko lang malaman kung bakit iba ang reaksyon mo sa pagkamatay ng papa mo. Nakailang timba na kami ng luha ng Kuya Neil mo. Pero ikaw muta lang. Lagi kang tulog. Kung hindi naman, lagi kang nagtatago sa lamay ng iba. Kaya ako nagtatago dahil sa mga ganitong usapan eh. Hindi ba pwede magkakaiba lang tayo ng paraan ng pagluluksa? Para kasing hindi normal na hindi ka umiiyak. Kailan ba ako naging normal sa paningin ninyo ni Kuya? Nadadala ka lang ng emosyon. Tapos ngayon may emosyon na ako. Hindi ba sabi nyo kanina wala? Ubusin lang natin tong kaping hawak natin tapos sasabay ka na sa akin pabalik sa chapel ng papa mo. Ma. Kung iba ang paraan ng pagluluksa mo, sige, iintindihin ko. Pero samahan mo naman kami ng kuya mo sa paraan ng pagluluksa namin. Pamilya tayo, Maureen. Kailangan natin ng isa't isa, lalo sa ganitong sitwasyon. Ay, okay. Subukan mo lang ding makinig at makipagkwentuhan sa mga kamag-anak ng papa mo. Makinig ka sa mga alaala nila tungkol sa papa mo. Malay mo sa ganong paraan, mas makilala mo siya kahit wala na siya rito sa mundo. Inubos lang namin ang kape at saka umalis na sa chapel na yon para bumalik naman sa chapel ni Papa. Doon na kami sinalubong ng mga bagong dating na bisita at lahat sila ay mga kaibigan ni Papa noong nag-aaral pa lamang siya. Sinamahan ako ni Mama para i-entertain ang mga bisita, Papa Dudut.
Tinulungan niya ako na makipag-usap sa kanila at hindi ako naging komportable. Pero sa tuwing napapasulyap ako sa kabaong ni Papa ay nakukonsensya ako na hindi kausapin ang ibang tao na nagmamahal sa kanya. Kaya naman sinubukan ko pang habaan ang pasensya ko lalo na sa mga bisitang may mga hilig makialam sa buhay ng iba. Yun lang naman kasi ang iniiwasan kong mga tao at karamihan sa mga dumalaw kay Papa ay ganon ang ugali. Pero meron din namang iba na may dalang respeto, Papa Dudut. Iyon ang mga pinili kong lapitan at kausapin tungkol sa alaala nila kay Papa. Masaya akong nakinig sa mga kwento nila na hindi ko inakalang nagawa pala ni Papa noong kabataan niya. Nakisabay sa kwentuhan si Mama at dumating na rin si Kuya Neil at sumabay na rin sa amin. Marami akong nalaman tungkol kay Papa sa pakikipag-usap sa mga taong yon. Aaminin ko na konti lang ang alaalang meron ako kay Papa. Kahit nung bata ako'y nasanay ako lagi na mag-isa at nakakulong lamang sa kwarto. Puro libro at konting manika lang ang kasama ko pero masaya na ako noon. Sinubukan naman akong lapitan ni Papa pero hindi ko siya masyadong pinansin dahil nakatuon ang atensyon ko sa mga binabasa kong libro at sa mga assignment ko sa school. Kaya hindi na rin niya sinubukan pang makipaglapit sa akin noong napansin niyang nagiging awkward lagi ang mga pagsisikap niya na maging close kami. Kaya tinunan niya ang atensyon niya at nag-focus kay Kuya Neil. Hindi ko naman masisisi si Papa kung hindi na niya sinubukang ipilit ang sarili niya sa akin. Ang nagustuhan ko nga sa kanya ay binigyan niya ako ng kalayaan na gawin kung ano man ang gusto kong gawin, Papa Dudut. Hindi katulad ni Mama na kailangang iayon ko lagi ang desisyon ko sa kalagayan ng pamilya namin. Iyon ang dahilan kung bakit lumayo rin ang loob ko kina Mama at kay Kuya. Kasi parang hindi nila ako maintindihan at puro sarili lamang nila ang importante. Yun din ang naging dahilan para hindi nila ako makitaan ng emosyon, Papa Dudut. Saan ka pupunta? Bakit bis na bis ka? Pupunta ako ng opisina. Talaga bang ipipilit mo yan? Half day lang ako papasok ngayong araw. May mga kailangan lang akong gawin. Nagkaroon kasi ng problema sa ibang reports na pinasa sa akin eh. Alam naman sa opisina nyo na namatayan ka. Bakit papapasukin ka pa nila? Napag-usapan na natin to, di ba? Hindi mo kasi maintindihan, kuya. Ikaw ang hindi makaintindi. 2 araw na lang ang titisin mo sa pagbabantay kay Papa, pero hindi mo pa magawa. Half day lang naman ako papasok sa opisina. Babalik din ako kaagad dito. Kahit 2 oras lang yan, hindi pa rin tama. Dapat nakatulang ang isip mo sa lamay ni Papa. Bakit kapag nagstay ba ako rito buong araw, babangon si Papa? Tingnan mo nga yung mga sagutan mo. Dinidepensahan ko lang naman yung sarili ko. Kahit naman nandito ako buong araw, wala pa rin magbabago. Patay pa rin si Papa. Wala akong sinabi na babangon si Papa kapag binantayan mo buong araw. Ang gusto ko lang, magbigay ka ng respeto sa tatay natin sa mga huling araw niya rito na kasama tayo. Siya munang unahin mo. Pagkatapos ng libing, kahit dumiretso ka na sa trabaho mo at doon ka na tumira, ayos lang. May kailangan nga akong gawin sa opisina. Emergency yon. Hindi ba emergency ditong lamay ni Papa? Kuya naman, babalik din ako. Bago magdilim nandito na ako. Tutulong ako sa pagluto ng sopas. Kung gusto mo, makikipagkwentuhan pa ako magdamag sa mga bisita. Hindi yan ang gusto kong gawin mo. Dito ka lang at samahan mo kami ni Mama. Sulitin na natin habang nakikita pa natin ang mukha ni Papa. Kuya, saglit lang talaga ako. May mga bisitang darating. Mamayang hapon pa darating yung mga yun. Walang halos dumadalaw sa umaga ng ganito kaaga. Kung meron man, kaya nyo naman na silang asikasuhin ni Mama. Actually, marami kayong mag-aasikaso. Kasi pati yung ibang mga kamag-anak ni Papa, tutulungan kayo. Hindi yun ako kailangan dito. Makakadagdag lang ako sa sikip dito sa chapel. Ayaw mo talaga magpaawat? Haharap ka talaga ng dahilan para matakasan yung pagbabantay kay Papa? Hindi naman kasi kailangan bantayan si Papa. Hindi siya tatakbo, no? Subukan mo pang magbiro ng ganyan tungkol kay Papa. Tatamaan ka na sa akin. Sorry. Alam ko hindi kayo naging close ni Papa. Alam ko rin na mahalaga sa'yo ang trabaho mo. Alam kong yan ang nagpapasaya sa'yo. Pero kung ayos lang naman, samahan mo rin kami maging malungkot dito. Ilang araw na lang, Maureen. Babalik din naman ako kaagad. Anak ka ng teteng naman, Maureen, no? Kahit murahin mo ako hanggang last night, aalis ako. Huwag mo na akong pigilan kung gusto mo makipaglibing pa ako.
Hindi ko alam kung bakit ka lumaking ganyan. Hindi ko alam kung anong pinakain sa'yo sa trabaho mo para magkaganyan ka. May pangarap lang ako sa buhay. May pangarap din ako. Pero isasatabi ko yun ng ilang araw. Para lang magbigay ng respeto sa taong nagbigay sa akin ng oportunidad para mabuhay. Papa Dudut, iniwan ako ni Kuya at saka siya nagmadaling lumabas ng kwarto sa chapel. Ako naman ay nagpatuloy sa pagsusuklay sa harapan ng salamin na nakasabit sa kwarto. Nasaktan ako at natamaan sa mga sinabi ni Kuya Papa Dudut. Pero hindi ko nakita ang emosyon na yon sa salamin na kaharap ko. Inayos ko ang suot ko at chinek ko ang bag ko at chinek kong mabuti ang mga folder na hawak ko na ipepresent ko sa boss ko pagkarating ko sa opisina. Nag-spray ako ng pabango at inayos ang lipstick ko at tinignan kong muli ang refleksyon ko sa salamin at ngumiti. Doon ako inabutan ng mama ko. Nagsumbong na pala si Kuya Neil sa kanya. Lalong nainis si mama sa akin dahil nakita niyang nakangiti pa ako sa harapan ng salamin, Papa Dudut. Mas lalo tuloy niyang inisip na talagang wala akong pakialam sa tatay ko. Inausap ako saglit ni mama para sabihin sa akin na hindi siya okay na papasok ako sa trabaho kahit ilang oras lang. Hindi ko na dinepensahan ang sarili ko katulad ng ginawa ko kay Kuya. Alam ko naman ang resulta noon. Alam kong tulad ni Kuya ay hindi rin ako maunawaan ni mama at hinayaan naman akong umalis ni mama nang wala na siyang ibang masabi para makumbinsi akong manatili, Papa Dudut. Nagmadali akong lumabas ng funeral homes na yon at saka nagtaxi papunta sa opisina. Binabasa kong reports na hawak ko habang nasa loob ng taxi. Maya-maya pa ay narinig ko mula sa radyo ang isang awitin na ginawa para sa mga ama na sumakabilang buhay na. Napatulala ako. Hindi ko alam kung paraan ba yon ng Panginoon para kumbinsihin din akong bumalik sa lamay ng tatay ko. Pero hindi ako nagpatinag at lalo na nung binalikan ko ang isang alaala ni Papa na hindi ko makakalimutan. Mas lalo tuloy akong nagpursiging makarating na sa opisina para magawa na ang trabaho ko. Kahit sa opisina ay nagulat din silang lahat sa pagpasok ko. Pinaliwanag ko naman na may mga kailangan lang akong gawin dahil kung hindi ko yon naasikasuhin ay magkakaroon ng problema sa monthly reports namin. Hindi na lang nila ako inimikan at hinayaan nila akong makaupo sa cubicle ko. Inayos ko ang kailangan kong ayusin at saka kinausap ang boss ko. Tulad ng pangako ko kay Kuya Neil ay nakabalik ako bago magdilim. Tumulong ako sa pagluto ng sopas at tumulong ako sa pag-aasikaso ng mga dumarating na mga bisita sa lamay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis na lumipas sa mga araw at sumapit na ang huling gabi na makakasama namin si Papa. Malakas ang bagyo noon at walang nakapunta para sa last night. Maliban na lamang sa ibang mga kamag-anak namin na doon na rin natutulog sa chapel. Kaya lang ay nakakulong lang din sila sa kwarto ng chapel dahil naman may mga ibang aasikasuhing bisita. Ay tuloy pa rin ang libing at kinabukasan dahil sinabi sa balita na magiging maayos naman daw ang panahon pagkasikat ng araw. Nakaupo kami ni Mama sa harapan kung saan ay kitang-kita namin ang kabaong ni Papa. Kaming dalawa lang noon ang nakaupo roon. Si Kuya Neil ay umuwi muna sa bahay namin para sa libing. Nagkakape kami noon ni Mama habang nakatulala sa kabaong ni Papa. Nilalamig na siya noon, dala na rin ang panahon at lakas ng aircon. Pinasuot ko sa kanya ang jacket ko. Wala pa rin sa aming dalawa ang nagsasalita noon. Parang ang sarap lang sa pakiramdam na nakatulala lang kami sa kabaong ni Papa. Wala naman akong ibang iniisip noon at nakatulala lang talaga ako. Ewan ko lang kay Mama kung ano ang nasa isipan niya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Natapos lang ang pagtulala namin nang makarinig kami ng malakas na hampas ng hangin sa labas. Parehas kaming nagulat at napatingin sa direksyon nung humampas na hangin. Nakakatakot ang lakas ng hangin. Dumikit sa akin ng konti si Mama dahil marahil
ng takot sa nangyayari sa labas. Nilagay ko ang braso ko sa kanyang balikat para iparamdam na ayos lang ang lahat. Nginitian niya ako at isa yon sa mga piling pagkakataon na magkasundo kami ni Mama. Kaya naman sinulit na naming pareho yon. Kung nakikita man kami ni Papa sa ganong sitwasyon ay baka nakangiti na rin yon at nakitabi na sa amin. Maya-maya pa ay kumuha ulit ng kape si Mama at nagdala na rin siya ng biskwit at sinabi niyang kailangan na naming ubusin yon dahil hindi namin pwedeng iuwi ang mga yon pagkatapos ng libing. Bumalik kami sa pagtulala habang ini-enjoy ang init ng kape at lutong ng biskwit. Hanggang sa naisipan ni Mama na kausapin ako at kwentuhan ang mga ala-ala niya kay Papa Dudut. Alam mo ba, ang biskwit na to, ang unang solid food na pinakain sa'yo ng papa mo. Bakit naman po biskwit? Salama yun ng lola aning mo. Wala ka pang 1 taon noon. Umalis ako saglit para kumuha ng damit mo sa bahay. Iyak ka na raw ng iyak. Gutom ka na raw. Sinabi ng mga tiyahin mo sa papa mo na pakainin ka ng biskwit kasi pwede na raw. So biskwit salama yung unang solid food ko? Huwag mo sanang husgahan ang tatay mo. Nag-alala lang yon kasi gutom ka na. Nakakatawa naman yun. Alam ko, konti lang ang naaalala mo tungkol sa papa mo. Makikipag-away na naman po ba kayo sa akin dahil doon? Hindi naman. Nalulungkot nga ako kasi hindi ka masyadong nagkaroon ng alaala kasama ang papa mo. Ano po ba kami nung baby pa ako? Baka meron kayong maaalala. Ay, marami. Gusto ko marinig, Ma. Sakto, bumabagyo. May kwento ako tungkol sa'yo at sa papa mo. 2 years old ka lang nun eh. Ano po nangyari? Ang lakas ng bagyo noon. Ang lakas ng hangin. Nag-brown out pa. Takot na takot ka. Panay ang iyak mo. Panaiyak palang ginawa ko nun, no? Kaya siguro ngayon ubus na ang luha ko. Baka nga. Paano niyo ako napakalma ni Papa? Sa totoo lang, si papa mo ang nagpakalma sa'yo. Pinasa kita sa kanya. Kasi natutuloy rin ako sa iyak mo. Tapos sinasabayan pa ng malakas na hangin at ulan. Kala ko naman tayong close nung baby pa ako. Kayo ng papa mo ang close nung baby ka. Halos ayaw mo nga akong lapitan. Maliban na lang kung may dala akong pagkain. Mahal na mahal mo ang papa mo noon. Ay, paano ako napakalma ni Papa? Nagtatago ka sa kilikili niya. Sa kilikili talaga? Kasi inuuto ka niya. Sabi niya, may protection daw yung kilikili niya laban sa brownout at hangin. Naniwala naman ako. Oo. At hinayaan niyo magtago ako sa kilikili ni Papa. Oo. Para mapatahan ka lang. Iba ang kilikili power ng papa mo. Kaya minsan, nangangamoy sibuyas ang bunbunan mo. Panay kasi siksik mo sa kilikili ng papa mo tuwing natatakot ka. Kadiri ah! Kadiri sa'yo ngayon. Pero noon, doon ka lang nakakahanap ng proteksyon. Sana man lang pinagamit yun ng deodorant o tawa si Papa para naproteksyonan din ang bunbunan ko sa anghit niya. Paminsan-minsan lang naman bumabaho ang kilikili ng papa mo. Kapag mas inuuna niyang bilhan ka ng candy kaysa sa tawas niya mismo. Ang gara. Ang OA naman na ibinibili niya ng candy yung dapat na pambili niya ng tawas. Ano, hikaws lang? Ay. Mahal ka ng papa mo. Kung minsan o madalas hindi mo yun naramdaman, ako na lang ang hihingi ng tawad. Pero mahal ka talaga ng papa mo. Pagkatapos ng libing, kung gusto mo pang magpakwento ng mga alaala nyo nung bata ka pa lang, handa akong magkwento. Pinatigil ko na sa pagkikwento si Mama Papa Dudut. Napansin ko kasi na bumibigat na naman ang mga mata niya dahil sa mga nagbabadyang pagbagsak ng mga luha niya. Ikinuha ko siyang muli ng biskwit para pagsaluhan namin at para matuon doon ang atensyon niya.
Nagkwentuhan na lamang kami ng ibang bagay na walang kinalaman kay Papa. Sakto namang dumating na rin si Kuya Neil at basang-basa noon si Kuya dahil sa noong niyang malakas na pagulan. Makabalik lamang kaagad sa chapel. Kaya naman sinabi kong maligo muna siya at magpalit. Napansin kong naiiyak na naman si Mama. Kaya naman nagkwento na naman ako ng ibang bagay para mawala ang atensyon niya kay Papa. Hindi yun nakatulong, Papa Dudut. Pinapasok ko muna siya sa kwarto para makasama ng ibang kamag-anak namin. Maya-maya pa'y humampas na naman ng malakas na hangin. Natakot ako. Bigla akong napatingin sa kabaong ni Papa. Parang nung mga oras na yon ay gusto kong sumiksik muli sa kilikili niya tulad noong kwento ni Mama. Hanggang sa bigla na lang namatay ang ilaw. Nagkaroon ng problema sa poste ng kuryente na konektado sa funeral homes na yon. Lumabas ng kwarto sina Mama at Kuya para i-check ang nangyari at naiwan pa rin ang mga kamag-anak namin sa loob ng kwarto. Mukhang nakatulog na sila at hindi napansin na nawala na ng kuryente. Si Papa na lang ang nakalagak sa funeral homes na yon at nailibing na ang mga kasabayan niya. Kaya mas lalo akong natakot, Papa Dudut. Sinabi kong sasamahan ko sina Mama at Kuya sa pag-check sa admin ng funeral homes na yon. Pero sinabi nilang magbantay na lamang ako at silang dalawa na ang bahala. Tumango na lamang ako at naiwan akong mag-isa. Sinindihan ko ang isang kandila at saka nilapitan ang kabaong ni Papa. Malakas ang liwanag ng kandila na yon at nakatulong yon para makita ko ng mas mabuti ang mukha ni Papa sa gitna ng kadiliman sa chapel. Papa Dudut, sa pag-iisa ko noon kasama si Papa ay nanumbalik sa akin ng isang alaala na malaking dahilan kung bakit ganon ko hinaharap ang pagkawala niya. Nagbalik ako sa isang alaala nung ako'y 10 taong gulang pa lamang, Papa Dudut. Maureen, ano tong sinabi ng mama mo na bumabagsak ka raw sa klase mo? Totoo ba yun? Totoo po. Ano bang nangyayari? Mahina po ang ulo ko eh. Hindi ako naniniwalang mahina ang ulo mo. Yun lang naman po ang dahilan kung bakit bumabagsak ang grade ng estudyante. Hindi lang naman yun ang dahilan. Mahina rin ang utak ko nung nag-aaral ako. Pero nakakapasa naman ako. Siguro kasi nagbigay kayo ng floor wax tsaka walis tambunan para makapasa. Hindi sinipagan ko lang talaga. Hindi man kasing taas nung grado ng iba, pero pwede na. Ang importante, pinaghirapan ko yun. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang nangyari? Hindi ka naman ganyan dati. Ang tataas kaya ng grades mo dati. Pa, pwede ba akong lumipat ng school? Ha? Bakit gusto mong lumipat? Para tumaas ulit yung grades ko. Anong kinalaman ng school mo ron? Pag iba na school ko at iba rin yung mga kaklase at teachers ko, hindi na nila ako ikukumpara kay Kuya Neil. Kaya ka ba bumabagsak dahil kinukumpara ka sa Kuya Neil mo? Kasi sabi po nila, mas matalino si Kuya sa akin, mas magaling sa sports, marami siyang medal, marami siyang sinalihang contest, ang dami niyang napapanalo sa school namin. Oh, tapos? Iyon na po, kaya ako bumabagsak kasi hindi ko kaya makipagsabayan kay Kuya. Bakit kasi kailangan mong makipagsabayan sa kuya mo? Bakit kailangan mong makipagkompetensya sa kanya? Kasi yun naman po ang gusto nila eh. Eh ikaw, ano ba sana yung gusto mo? Basta pa, ilipat niyo na ako ng school. Doon kaya ko niyang galingan ulit, promise po. Kahit sa pinakamalayong eskwelahan pa kita ilipat. Kung hindi mo kayang makita ang liwanag na nakatago sa sarili mo, mauulit lang ang nangyari. Makakahanap ka ng ibang tao na pagkukumparahan mo ng sarili mo. Magtatago ulit ang liwanag na sinasabi ko. Hindi ko po kayo maintindihan, pa. Alam kong mahihirapan ka pang intindihin ang mga sinasabi ko. Pero balang araw, pag mas lumawak na ang isip mo, maiintindihan mo na to. Babalikan mo tong usapan natin at saka mo maiintindihan na kailangan mo lang hanapin ang liwanag sa sarili mo. Liwanag? Ilaw po ba yun?
May ilaw sa katawan ko? Hindi literal yon, anak. Basta, ipangako mo sa akin na kapag nagkaedad ka, babalikan mo tong usapan natin. Ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para maintindihan mo yung sinasabi ko sa'yo ngayon. Eh di sabihin niyo na lang ulit sa akin pagtanda ko. Ipaalala niyo po ulit sa akin. Mas maiintindihan mo kapag ikaw mismo ang maghihimay-himay ng mga sinabi ko pagtanda mo. Pinapahirapan niyo naman ako, Papa. Maraming bagay ang gumaganda kapag dumaan sa hirap at sakripisyo. Kaya paghirapan mo ang pag-aaral mo. Diyan ang simula para malaman mo kung anong pangarap ang gusto mo para sa sarili mo. Paano yung mga nagkukumpara sa amin ni Kuya? Sila po kasi yung nagpapahina ng loob ko eh. Mapapahina nila ang loob mo kung hahayaan mong mangyari yun. Hanggat hindi mo sinisindihan ang liwanag sa'yo, mapupundi ka lang sa mga sinasabi ng ibang tao. Hindi ko na naman po maintindihan. Hindi ko alam paano sisindihan yung liwanag na sinasabi niyo. Ganito na lang, ano ba ang pangarap o gusto mo sa buhay? Ano ba yung sa tingin mo magpapasaya sa'yo? Ay, gusto ko po maging boss sa malaking office. Kita mo? Nakita ko sa mukha mo yung liwanag matapos mong sabihin yung gusto mong maging. Ha? Nagliwanag po ako? Oo, kasi masaya ka sa gusto mo at sa pangarap mo. Kaya ka nagliliwanag. Yan ang hindi dapat mawala sa'yo. Hindi po dapat mawala yung pangarap ko? Nakuha mo! Hayaan mo na ang pangarap mo ang magbigay ng liwanag sa pagkatao mo para mahanap mo yung daan papunta rin sa totoong magpapasaya sa'yo. Naintindihan ko na po, Pa. Kaya mo bang ipangako sa akin na hahanapin at hindi mo iwawala ang liwanag mo? Pangako ko po. Kahit mawala na ako sa mundo na to, tatandaan mo na matatanaw ko mula sa itaas kung inaalagaan mo ang liwanag mo. Doon na nga natigil ang pagbabalik tanaw ko sa isang alaala na hindi ko gustong ibahagi sa iba. Doon na rin nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ko. Hawak ko pa rin ang kandila at nakatingin pa rin ako kay Papa. Napakapayapa ng mukha niya habang nasisinagan ng liwanag mula sa kandila na hawak-hawak ko. Pinagmasdan ko ang hawak kong kandila, Papa Dudut. Patuloy ang pagliwanag noon kahit na ilang beses nang sinusubukang patayin ang hangin sa paligid. Naging matatag ang kandilang yon kahit na ilang beses nang lumuha dahil sa apoy. Binalikan ko kung paano i-describe ni Papa ang liwanag na gusto niyang makita sa akin mula pa pagkabata. Yon ang naging gabay ko para mahanap ang liwanag ko, Papa Dudut. Hindi ko yon nagawang sabihin sa kanya dahil nag-focus ako sa paghahanap ng liwanag na yon. Nag-focus din ako kung paano hindi mapupundi ang liwanag at iniwasan ko lahat ng taong pwedeng pumundi ng liwanag na hawak ko. Naging matigas ako at hindi nakita ng emosyon para walang sumalag sa pagkamit ko ng liwanag. Dahil sa pagtuon ko ng atensyon ko roon ay nakalimutan ko ng lingunin ang dahilan para makilala ang liwanag ko. Si Papa Dudut. Iniwanan ko siya sa dilim sa kagustuhan kong habulin ang liwanag ko. Hanggang isang araw ay kinuha na rin ang ibang liwanag si Papa. Liwanag na siya lang ang tanging nakakakita. Papa Dudut, sa unang pagkakataon ay hinayaan ko ang sarili kong umiyak. Doon ako inabutan ni Kuya at Mama. Niyakap nila ako at sinabayan ako sa pagluluksa ko. Hindi sila umiyak at hinayaan nilang kunin ko ang oras na yon para pagbigyan ng sarili kong magluksa. Mahirap ang mawala ng magulang lalo na kung ang magulang na yon ang naging inspirasyon mo para magpatuloy na hanapin at alagaan ang liwanag na gusto mo sa buhay mo. Yung liwanag na hindi nakaasa sa ibang tao kundi sa sarili mo lamang. Yon ang itinuro sa akin ni Papa. Lahat yon ay nauunawaan ko noong panahon na natapos na ang liwanag niya sa mundong ito. Pero hindi ibig sabihin na wala na si Papa ay wala na rin akong dahilan para ipagpatuloy
ang paghahanap ng liwanag ko. Mas lalo pa nga akong nagkaroon ng matibay na dahilan para magpatuloy pa dahil nasa itaas na si Papa at bitbit na roon ang liwanag niya. Ang liwanag niya na tumutulong para mas lalong maging maliwanag ang daan na nilalakaran ko patungo sa buhay na pangarap ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Naway mahanap ng bawat isa kung saan sila higit na magliliwanag. Ako ang inyong kabarangay forever, Maureen. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Stories. Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pagtitiwala sa ibang tao ay kadikit na rin ng pag-iingat para sa ating sarili. May ibang tao kasi na mapagsamantala at naghihintay lang ng oras para magawan tayo ng masama. Ikaw kapuso, minsan ka namang ginawa ng masama ng taong pinagkatiwalaan at minahal mo. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at ang buong staff ng paborito kong programa na Barangay Love Stories? Sana ay nasa mabuti kayong lagay pati na ang ating mga kabarangay na nakikinig ngayon sa Barangay LS. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Abby. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old na ako at nakatira dito sa Tarlac at bago ko ipagpatuloy itong sulat ko ay gusto ko na ring ipaalam na marami akong impormasyon na sinadyang baguhin dito para maingatan ang aking personal na buhay. Panganay po ako sa 3 magkakapatid at nagtatrabaho si Papa sa malayo at may tindahan naman kami ng mga pang-almusal at merienda sa tapat lang din ng bahay namin. Kaya kapag wala akong pasok sa school, ako talaga ang nagbabantay doon dahil madalas na nagluluto si Mama. Pansit bato, palabok at maha blanca ang best seller naming paninda. Kaya yon ang hindi nawawala sa niluluto ni Mama. Hindi naman kami masyadong nakakaangat sa buhay, Papa Dudut. Sakto lang pero naibibigay ni na Mama at Papa ang pangangailangan naming mga anak nila. Minsan nga kapag mataas ang nakukuha kong grades noong nasa college na ako, binibigyan pa nila ako ng extra na allowance.
Kaya naman mas ipinagbubuti ko ang pag-aaral ko para masuklian ang ginagawa nila para sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Hi Beshi! Pabili naman ako ng pansit bato sa puto. O sige, ilang order ba? 2 pansit bato at 3 puto, Beshi. Okay, sandali lang ha. Hi, Abby. Pabili naman ng mahabalangkat pansit ba to? Ilang order sa'yo, Dennis? Tig-isang order lang. O sige, sandali lang ha. Ito na, aayusin ko na yung mga order mo. Uy Beshi, nauna ako umorder. Bakit inuuna mo pang asikasuhin ang order ni Dennis? Mamaya ka na, Beshi, hindi ka naman nagmamadali eh. Okay lang naman kahit unahin mo ng order niya. Hindi rin naman ako nagmamadali. Ano ka ba? Ayos lang yun dito sa kaibigan ko. Saka magchichikahan pa naman kami dito sa tindahan, kaya okay lang na unahin na kita. Di ba, Beshi? Oo na, bilisan mo na lang dyan at baka mainip pa tong si Dennis. Oo, eto na nga. Ang dami mo kasing daldal eh. O Dennis, narinig mo ha, okay lang daw na unahin kita. Sige, kayong bahala. Eto na ang order mo, Dennis. Dinagdagan ko na yung pansit bato kasi alam ko na paborito mo yan. Ikaw talaga. Baka mamaya mapagalita ka na naman ng mama mo. Hindi yun. Kasi suki ka naman dito sa tindahan namin. Kaya gustong gusto ko na dito bumibili ng almusal eh. Kasi sulit palagi ang order ko. Eto palang bahid ko. May sukli pa yan pero keep the change na lang. Nox naman, may patip pa talaga. Thank you. Wala yun. Sige na, alis na ako. Bye! Ingat ka, Dennis. Bye! Ingat ka, Dennis. Bye! Uy, ano ka ba? Tigilan mo na nga yung panggagaya mo sa akin para kang tanga dyan. Eh ikaw dyan eh, ang arte-arte mo. 2 piso lang naman yung sukli na hindi niya nakinuha. Pero yung ngiti mo pang 20 pesos na tip. Saka pwede ba? Ikaw ang tumigil sa ginagawa mo? Ha? Ano sinasabi mo dyan? Huwag ka nang tumalak dyan. Ito na aayusin ko na yung mga order mo. Sus! Kunwari pa to. Eh halos lumabas na nga yung planetang Mars sa malamundo mong pagkakangiti kay Dennis. Halatang halata na bigla kang kinabag sa kilig kanina eh. Grabe ka naman, Beshi. Hindi naman ako masyadong kinikilig sa kanya. Hindi raw pero kulang na lang siya ang pagtakali mo ng order niya sa dami ng pansit na binigay mo sa kanya. Ano ba talaga nagustuhan mo dyan kay Dennis? Bakit? May itsura naman siya. Kahit kargador siya ng mga gulay at isda sa palengke, ang ganda naman ng pangangatawan niya. Maganda nga ang pangangatawan. Pangit naman ang muka. In short, hipon siya. Kain katawan, tapon ulo. O ikaw kanina mo pa nilalait si Dennis. Saka hindi totoo na pangit ang mukha niya. Siya kaya ang pinakagwapong kargador na nakilala ko. Ewan ko sa taste mo, Beshi. Malabo na ba mata mo? Pwede ba ipa-check up mo yan? Pero payo lang ha. Huwag kang masyadong pa-easy to get. Konting hinin naman. Hindi yung halos ipagduldulan mo na kay Dennis ang sarili mo. Halata tuloy na bibigay ka kagad kapag niligawan ka niya. Kaya konting pigil naman sana ng kilig sa katawan, Beshi. Papa Dudut, may malapit na palengke sa amin kaya ang mga kargador doon ay madalas na customer ng tindahan namin. Isa na nga sa mga suki namin ay si Dennis na medyo matagal ko na rin kilala noon. Sa dinami-dami rin kasi ng kargador na customer namin ay siya talaga ang pinakagwapo sa paningin ko. Matangkad siya, matipuno ang pangangatawan, hindi katangusan ng ilong pero ang ganda ng mga ngipin. Yun din talaga ang pinakagusto ko sa kanya. Sa paminsa-minsa na pagbili niya sa tindahan namin ay nakakakwentuhan ko na rin siya, Papa Dudut. Lalo na kapag mag-isa lamang ako sa tindahan kasi mas nagtatagal siya doon. Nakwento niya na 25 years old na siya noon. Hindi nakapagtapos ng high school at sa ibang probinsya talaga siya lumaki. Nagkataon lang na may kamag-anak siyang nag-offer sa kanya na magtrabaho doon sa lugar namin. At dahil may mga kapatid siyang nag-aaral sa kolehiyo ay tinanggap niya para makatulong umano siya sa pamilya niya.
Hindi lang naman kasi talaga itsura ang nagustuhan ko kay Dennis, kung hindi pati na rin ang ugali niya. Ramdam ko na mabuti talaga siyang tao dahil sa mga kwento niya sa akin, Papa Dudut. Hi, Abby! Hi din, Dennis. Tinanghali ka yata ngayon. Oo, kasi ang sakit ng ulo ko kanina. Kaya hindi rin ako nakapasok sa trabaho. Bakit? May sakit ka ba? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo hanggang ngayon? May gamot kami dito. Ano bang kailangan mo? Wala akong kailangang gamot, Abby. Medyo okay na rin naman ang pakiramdam ko ngayon. Sigurado ka ba? May gamot naman kami dito. Pwede naman kitang bigyan kung sakali. Hindi na kailangan kasi puwera biro, okay na ako ngayon. Medyo sumakit lang ang ulo ko dahil sa hangover. Naparami yatang inom ko ng alak kagabi. Ayun naman pala. Akala ko kung ano nang dahilan ng pagsakit ng ulo mo. Medyo naglabas din kasi ako ng sama ng loob sa mga kasama kong uminom kagabi. Kaya hindi ko na malaya na ang dami ko na palang nainom. Tungkol saan ba yung sama ng loob mo? Tungkol ba sa mga katrabaho mo? Hindi sa kanila. Kanino? Naku, ang dami ko ng tanong. Kung ayaw mo magkwento, ayos lang naman. Sino ba naman ako para kwentuhan mo ng mga personal na nangyayari sa buhay mo, di ba? Ano ka ba? Magkaibigan na tayo, Abby. Kaya magkukwento talaga ako sa'yo. Ang totoo kasi, nakasagutan ko ang tatay ko nung tumawag ako sa kanya sa probinsya. Nalaman ko na nilustay niya pala yung perang inutang ko para ipampagawa sana ng kusina ng bahay namin. Baka naman may importante lang na pinagkagastusan ng tatay mo. Kailan ba naging importante ang sabong para ubusin niya ang pera namin dun? Ginastos niya pati na yung pang-tuition dapat ng kapatid ko na nag-aaral sa college. Grabe, nakakasama nga ng loob yung ginawa niya, Dennis. Oh, di ba? Sino ba namang hindi magagalit kapag nalaman yun? Inutang ko na nga lang ang pera na yun eh. Tapos ipapatalo niya lang sa sabong. Nabaon na nga ako sa utang, tapos pati budget sa sarili ko, pinoproblema ko na rin ngayon. Ay, pasensya na, Abby. Sa'yo ko patuloy na ilabas tong mga sama ng loob ko ngayon. Wala yun. Willing naman ako makinig sa mga problema mo. Parang puro problema na nga lang ang kinukwento ko sa'yo eh. Sa bagay, wala namang magandang nangyayari sa buhay ko. Huwag mong sabihin yan, Dennis. Sigurado naman ako na may maganda ring nangyayari sa'yo. Pero siguro, hindi mo lang yun napapansin. Siguro nga, kasi lahat na lang na nakikita ko puro malungkot. Ang totoo, ikaw na nga lang ang nagpapasaya sa akin ngayon eh. Ha? Ako? Oo, yung mga ngiti mo at masasayang bati mo sa akin. Hindi mo alam kung gaano mo napapagaan ang loob ko sa tuwing natataon na ikaw ang tao dito sa tindahan nyo. Kaya, thank you, Abby. Kasi hinahayaan mo na makausap kita ng ganito. Naku, hindi mo naman kailangan magpasalamat. Basta kung kailangan mo na makakausap, nandito lang ako sa tindahan. Paiba ako. Ano palang gusto mong kainin kasi may natira pa ditong puto sa kapalabok? Palabok na lang para makatipid ako. O sige, sandali lang ha. Eto na ang order mo. Saka huwag mo na ring bayaran yan. Libre ko na yan sa'yo. Hala, seryoso ba? Nakakahiya naman. Okay lang yun kasi konti lang din naman yan. Ganun ba? Ay nako, salamat. Pero, Abby, kakapalan ko na rin ang mukha ko ha. Nandito na rin naman ako ngayon eh. Pwede bang mangutang ng pera sa'yo? Ha? Magkano ba ang kailangan mo? 500 sana. Pang budget ko lang ngayong linggo. Nasa aid kasi talaga ang pera ko na magpadala ko kina tatay sa probinsya. Ibabalik ko rin kaagad sa susunod na linggo pag sweldo ko. Pero kung wala kang extra dyan, okay lang naman. Naiintindihan ko kasi alam ko na hindi pa talaga tayo, hindi pa tayo ganun ka-close para pahiramin mo ako. Dennis, ikaw na ang nagsabi na magkaibigan tayo, di ba? Kaya ayos lang sa akin kung mangutang ka. Ibig sabihin, mapapahiram mo ko ng pera? Oo naman. Walang problema sa akin. Kasi ibabalik mo naman, di ba? Kaya papautangin kita. Grabe! Thank you, Abby! Sobrang swerte ko talaga na kaibigan kita. Thank you talaga!
Alam ko na hindi ko dapat pinautang si Dennis, Papa Dudut. Parang nababasa ko na sa isipan ko ang mga komento ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Pero naawa rin kasi talaga ako sa kwento ng buhay ni Dennis. Alam ko kasi na breadwinner siya at wala siyang ibang malalapitan noon kung hindi ako lamang. Kaya ayoko siyang pagdamutan ng tulong. Mabait naman siya sa akin kaya ibinigay ko ang tiwala ko sa kanya at isa pa, gusto ko talaga siya noon. Kaya hindi ko siya natanggihan, Papa Dudut. Lalo na noong parang nagpapaawa ang mukha niya. May kumikirot sa puso ko kaya lumambot kaagad ito at pinautang ko na kaagad si Dennis. Pero galing naman yon sa sarili kong bulsa, Papa Dudut. Kaya hindi ko na rin yon pinaalam pa kay Mama kasi sigurado ako na pagagalitan niya ako sa ginawa ko na pagpapautang kay Dennis, Papa Dudut. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, binalik din naman kagad ni Dennis ang perang inutang niya sa akin. Labis din siyang nagpasalamat sa akin noon tapos ay binilhan pa ako ng ice cream nang may dumaang naglalako sa tapat ng bahay. Niligtas ko raw kasi siya sa pagkakagutom ng linggo na yon kaya dapat lang daw na makabawi siya sa akin kaya niya ako nilibre. Dahilan din yon para mas lalo ako magtiwala sa kanya at mas maging close pa kami sa isa't isa. Madalas tuloy ang pagtambay niya sa tindahan namin kapag ako lamang ang nagbabantay. At kapag nandun si Anton ay pinapalis ko kaagad ang kaibigan ko para makapag-solo kaming dalawa ni Dennis. Bago pumasok at pagkagaling ko sa eskwela, sa tindahan kaagad ako tumatambay, Papa Dudut. Natutuwa naman si Mama kasi nagagawa niya ang ibang mga kailangan niyang gawin kapag nasa tindahan ako. Akala pa niya ay manghihingi ako ng extra allowance sa kanya kaya ako nagsisipag. Pero ang hindi niya alam, gusto ko lang talaga na makausap si Dennis. Kaya ako nagpipresenta na magbantay kapag may tinda kaming almusal o merienda, Papa Dudut. Tagal magbakasyon, no? Agree ako sa'yo, Beshi. Parang ang bagal ng paglipas ng mga araw ngayon. Kaya nga eh. Sana mag-finals na para maramdaman na natin ang bakasyon. Kinakabahan na nga ako sa finals eh. Kasi pagkatapos nun, magpo-4th year na tayo. Mas mahirap na ang mga subject natin pag nagkataon. Lahat naman kasi mahirap sa umpisa. Pero kung seseryosohin natin ang ginagawa natin, mababawasan ang hirap na pinagdaraanan natin. Ang lalim naman ng sinabi ng Beshi ko ah. Totoo naman ah. Palibhasa, puro boylet ang inaatupag mo, Beshi. Correction lang, marunong ako mag-budget ng oras ko. Ewan ko lang sa'yo. Hala? Wala naman ako love life. Kaya wala akong time na kailangan budgetin. Wala ngang love life. Pero kung umarte ka dyan kapag dumarating si Dennis, daig mo pa yung mga babaeng malapit ng ikasal sa kilig mo. Ewan ko sa'yo. Ang dami mong napapansin sa akin, Beshi ah. Hi, Abby! Kumusta? Ay, speaking of the devil. Shh! Tumahimik ka nga dyan, Beshi. Ano yun, Abby? May sinabi ka? Wala. Ang sabi ko, ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta? Parang 2 araw kaya tang hindi nakadaan dito sa tindahan namin. Wow! Bilang na bilang ha? Beshi, sabi ng tumahimik ka eh. Sige, pauwiin kita. Ayun nga, Dennis. Parang hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw. Oo nga eh. Kasi sinama ako ng isang tropa para makarakit dun sa ginagawa nilang bahay. Kailangan daw na magbubuhat ng mga materyales na ginagamit ng mga construction worker. Mas malaki ang bayad kaya kinagat ko na rin. Kaya naman pala. Ano palang bibilihin mong merienda? May mahablaan ka pa ba? Tsaka pansit ba to? Oo, meron pa dito. Ipagbabalot na kita ng tig-isang order. Ayun! Buti naman at hindi ako naubusan ngayon. Wala rin namang masyadong bumibili kapag araw ng Sabado. Eto na order mo. Salamat! Teka lang,
Kukunin ko lang sa bulsa ko yung pambayad ko. Hala, naku, nakalimutan ko pa yata. May problema ba, Dennis? Nakalimutan ko kasi yung wallet ko eh. Okay lang ba na balikan ko na lang tong order ko mamaya? Kung gusto mo, kunin mo na tong pagkain tapos bukas mo na lang bayaran kapag bumili ka ulit dito sa amin. Nakakahiya naman kung utangin ko pa tong pagkain. Okay lang, marunong ka namang magbayad eh. Sige, bukas ko na lang bayaran to kapag dumaan ako dito sa tindahan nyo. Thank you ulit, Abby. Bye. Nakakaloka ka talaga, Beshi! Bakit na naman? Kulang na lang, buong tindahan na yung ibigay mo sa Dennis na yun dahil sa pagpapakyut mo sa kanya. Hindi ko naman binigay yung pagkain ng libre sa kanya. Narinig mo naman, di ba? Utang yon. Utang na babayaran ni Dennis bukas. Kahit na, hindi pa rin maganda yung nakikita niyang ganyang ka na patay sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, Abby, baka ikaw rin ang mapahamak sa ginagawa mong pagpapakyut dyan sa Dennis na yan. Kaya tumigil-tigil ka sa pag-arte mo ng ganyan sa kanya, ha? Papadudot ng unang beses na malaman ng best friend kong si Anton na may crush ako kay Dennis ay hindi niya kaagad yon nagustuhan. Ang sabi niya kasi ay hindi niya gusto ang pakiramdam niya para kay Dennis na para bang gagawa ito ng hindi maganda. Medyo nainis naman ako sa kanya kasi pakiramdam ko ay hinuhusgahan niya ang pagiging kargador nito. Siguro nga madalas na madungis tignan si Dennis dahil sa pananamit nito at palaging oily na mukha. Pero para sa akin ay mabait pa rin si Dennis at hindi namin dapat hinuhusgahan. Dahil nga sa hindi gusto ni Anton si Dennis para sa akin ay hindi ko na rin sinabi sa kanya ang tungkol sa unang beses na nangutang sa akin si Dennis, papadudot. Pati na rin ang mga sumunod na pangungutang nito sa tindahan namin ay hindi ko na rin kinuwento pa sa kanya kasi alam ko na sisermonan lamang niya ako. Kaya lang naulit pa ng naulit ang pangungutang ni Dennis sa akin. Ang sabi niya, may sakit daw kasi ang nanay niya kaya kailangan niya ng malaking halaga. Wala akong pera ng araw na yon kaya doon muna ako kumuha sa kaha kung saan ay nakalagay ang pinagbentahan ng mga pagkain para may abot ang pera kay Dennis, papadudot. Grabe talaga ang midterm natin, Beshi. Nagputukan ng mga ugat ko sa utak kakapiga ng mga isasagot. Akala ko talaga hindi na ako papasa. Ako nga rin eh. Nag-aral naman ako pero parang wala dun sa mga inaral ko yung tanong sa midterm exam. Kung hindi lang talaga tayo graduating next year, magpapalit na ako ng course. Yun ay kung gagraduate ka. Grabe ka naman sa akin. Naigagapang ko naman kahit paano ang mga subject ko. Joke lang yun, no? Ay! Bakit ba kasi naisipan natin na accounting ang kuning course? Dumudugo tuloy yung ilong natin sa mga numbers. Oh, nandito pala si Anton. Hi po, tita. Mama, aalis po kayo? Oo, magwi-withdraw lang ako kasi may pinadala raw na pera ang papa mo sa bank account ko. Pangdagdag gastos din natin yon ngayong linggo. Okay po. Mabuti naman at ikaw ang nagbabantay ngayon dito sa tindahan, Abby. Kahit puyat ka kagabi sa kaka-review mo. Paano po? May binabantay ang customer na aray! Bakit mo naman ako siniko, Beshi? Ano yon, Anton? Wala po, Mama. Ang sabi lang po ni Anton, mas maraming bumibili kapag ako ang bantay. Okay. Oo nga pala, Abby. Ikaw ba ang kumuha ng 1,000 dun sa kaha natin? Para kasing kulang ang pera natin dun. Opo. Ako nga po, Mama. Ano po kasi, si Anton po. Nanghiram po siya ng pera nung isang araw. Ha? Ako? Oo, diba? Nanghiram ka ng pera nung isang araw? Pandagdag dun sa tuition mo para makapag-midterm exam ka? Diba? Ha? Oo. Tama. Oo. Ako nga po ang nangiram. Pasensya na po, tita. Ganun ba? Ayun nga po, Mama. Nanghiram po ng pera sa akin si Anton. Wala po kayo dito sa bahay. Kaya doon na lang po muna ako kumuha. Pasensya na po. Nakalimutan kong ipaalam sa inyo kasi nawala rin sa isip ko. Wala yon, anak. Si Anton naman pala ang nanghiram at para sa tuition pa niya.
Walang problema sa akin. Nagtaka lang ako kung bakit kulang yung pera doon. O sige na, aalis na ako at baka matraffic pa ako. Ingat po kayo, ma. Bye-bye, tita. Beshi, ano yun? Wala naman ako inuutang sa'yo. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng kapatid ko. Sabihin mo na kasi sa akin kung saan napunta yung perang hinahanap ng mama mo. Nanghiram lang. Sino nga? At bakit ayaw mo pang pangalanan kung sino siya? At kinailangan mo pa talagang gamitin ang pangalan ko? Si Dennis. Ano? Pinautang mo ng 1,000 yung Dennis na yon? May emergency daw kasi sa bahay nila. Saka marunong naman magbayad yun. Paano mo naman nasabi? Teka, wag mong sabihin na ilang beses na siyang nangungutang sa'yo, ha? Naku, ayan na nga ba ang sinasabi ko? Masyado ka nang nagpapauto sa lalaki na yan. Alam mo, Beshi, hindi na talaga maganda ang pagbilog sa ulo mo ng lalaki na yan. Pero mas lalong hindi na maganda yung pagpapauto mo sa kanya. Ano ka, ATM ni Dennis na anytime pwedeng lumuwa ng pera para sa kanya? Kakaloka ka talaga, Abby! Papa Dudut, masasabi ko na mabait pa rin talaga ang kaibigan ko na si Anton kasi hindi niya ako nilaglag kay mama. Pwede kasi niyang sabihin noon ang totoo kaya ay kahit i-text kay mama na hindi talaga siya umutang ng pera sa akin. Pero dahil sa pakiusap ko sa kanya ay nagawa niyang ilihim yon, Papa Dudut. Sa totoo lang din ay kinakabahan ako nang magtanong na si mama tungkol sa pera na nawawala kasi hindi ko alam kung paano niya ako pagagalitan kapag sinabi ko sa kanya ang katotohanan. At sobrang na-guilty rin ako sa pagsisinungaling na ginawa ko sa kanya. Pinalaki kasi kaming magkakapatid ni na mama na hindi dapat nagsisinungaling lalo na sa kanila ng mga magulang namin. Pero nang mga panahon na yon, mas nangibabaw ang pagmamahal na nararamdaman ko noon para kay Dennis. Oo, alam ko na pagmamahal na ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya ako nagagawa ang mga bagay tulad ng pagsisinungaling, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, hindi kaagad na ibalik ni Dennis ang hiniram niyang pera pero nagsorry naman siya at nag-explain. Sinabi niya na hindi pa raw kasi maayos ang lagay ng nanay niya sa ospital at marami pa siyang pinagkakagastusan. Mabuti na lang din at hindi na ulit tinanong pa ni mama ang tungkol sa pera na yon. Ganon kasi si mama kapag hindi kami masyadong nagigipit ay hindi niya naaalala kung sino yung may mga utang sa kanya. Minsan din sumubok ulit na manghiram sa akin si Dennis ng pera pero medyo kapos na ako noon. Kaya sinabi ko na sa ibang araw ko na lamang siya siguro mapapahiram kasi wala pa akong extra na pera. Mas naging close pa kami lalo noon, Papa Dudut, kapag mag-isa lamang ako sa tindahan ay pinupuntahan niya ako para makipagkwentuhan sa akin. Minsan hindi siya bumibili ng pagkain at kinikilig ako kapag sinasabi niya na makita niya lamang ako ay busog na raw siya. Ramdam ko noon na may pagtingin na rin siya sa akin at nahihiya lamang na magtapat ng nararamdaman niya. Kaya nangayain niya ako na magkita kami at tumambay sa may tabi ng ilog ay hindi na ako tumanggi pa. Dahil naniniwala ako noon na doon na siya magtatapat sa akin sa tabing ilog, Papa Dudut. Favor kasi sana ako sa'yo. Ano yun? Sabihin mo na, may booking ako ngayon. Utot mo, wala ka namang boyfriend ngayon eh. Ganun? May favor ka pero nilalait mo ako? O di sige, wag mo na lang sabihin yan para hindi mo na... Uy, joke ko lang.
Alam ko naman na hindi ka nawawala ng boylet kasi ang ganda-ganda mo. Isa kang Diyosa sa ganda. Pero ayun nga, Beshi. Nagpaalam kasi ako kay mama kanina na magkikita tayo ngayon. Baka lang bigla akong hanapin at tumawag siya sa'yo. Sabihin mo na magkasama tayo ah. Gaga ka talaga! Ilang beses mo na akong ginagamit na alibay ha? Sino bang kasama mo ngayon at hindi ka na lang nagsabi ng totoo kay tita? Huwag mong sabihin na si Dennis yan kasi kakalbuhin talaga kita. Oo, siya nga. Nandito ako sa may ilog ngayon at hinihintay ko siya. Kimber, nakal! Ano ba nakita mo sa lalaki na yan? Dance ka sa kanya? Ay naku, wag mo na nga akong sermonan. O teka, nakita kong papalapit na dito si Dennis. Ikaw nang bahala kapag tumawag si mama ha. Thank you, Beshi. Bye! Hi, Abby. Kanina ka pa? Hindi naman masyado. Kararating ko lang din. Sorry Naligo pa kasi ako sa boarding house namin pagkagaling ko sa palengke. Gusto ko kasi na mabango at presentable ako sa unang date nating dalawa. Date? Sinabi mo bang date tong ginagawa natin ngayon? Oo. Di ba date na ang tawag dito? Tsaka alam mo naman na matagal na kitang gusto. Gusto mo ako? Oo nga. Bakit ba parang gulat na gulat ka? Hindi naman kita yayayain na mag-date tayo kung hindi kita gusto. Sorry, nagulat lang ako sa mga sinasabi mo ngayon. Ayos lang kasi ang sabi mo, hindi ka pa nagka-boyfriend, di ba? Oo, ganun na nga. Kitam? Kaya normal lang yung nararamdaman mo ngayon. Pero, seryoso ka ba talaga sa sinabi mo? Na gusto kita. Oo! Ang totoo nga, balak na kitang ligawan eh. Tsumechempo lang ako. Okay lang naman na manligaw ako, di ba? Oo, syempre naman. Ayos lang kasi wala naman akong boyfriend. May dala nga pala akong tinapay dito at saka inumin. Kain muna tayo? Sige ba? Eto. Salamat. Ang sarap ng palaman nitong tinapay Nagustuhan mo? Ako ang gumawa ng palaman na yan. Kaya naman palang sarap nito eh. Abby, oo nga pala. Di ba ang sabi mo nung isang linggo, mapapahiram mo ako ng pera? Nakakahiyaman pero baka pwede ko nang makuha yung pera ngayon. Yun ba? Pasensya ka na, Dennis. Pero hindi kasi ako nakahiram ng pera kay Anton. Hindi naman ako pwedeng humingi ulit kay mama kasi bayaran ng tuition namin. Pasensya ka na ha. Pero di ba sabi mo mapapahiram mo ko? Malinaw yung usapan natin eh. Ilang araw ko naghihintay tapos ngayon, pasensya lang sasabihin mo sa akin? Hindi naman ako nangako Ang sabi ko lang, susubukan kong gawa ng paraan. Ang dami mo namang sinasabi. Alam ko na may dala kang pera dyan at nagpapakibot ka lang. Ibigay mo na nga sa akin yung pera para tapos na tong usapan na to. Teka nga, yun lang ba ang dahilan kung bakit ka nakipagkita sa akin ngayon? So tama nga si Anton. Gusto mo lang na maging close tayo kasi napapakinabangan mo ko. Pwede bang huwag kang nakikinig sa kaibigan mong bakla? Nahahawa ka ng kaartihan sa kanya eh. Hoy, Abby! Saan ka pupunta? Bahala ka na sa buhay mo, Dennis. Ayoko nang makipag-usap at makipagkita sa'yo. Abby, sandali nga. Mag-usap muna tayo. Abby, ano ba? Tumigil ka nga muna sa paglalakad mo. Kausapin mo muna ako, Abby. Teka lang, sabi. Kailangan ko na nga yung pera ngayon. O edi ikaw ang gumawa ng paraan. Tutal ikaw naman na may kailangan ng pera. Puisit ka? Bahala ka na talaga sa buhay mo. Hindi mo na ako ulit mauuto. Kapal ng mukha mo. Kahit kailan, hindi mo na ako... Dennis! Bakit mo ako sinaksak? Putak ka kasi ng putak eh. Kakarindi ka na. Papadudot magsasalita pa sana ulit ako nang maramdaman ko ang isa pang saksak sa may tagiliran ko. Nakita ko ang napakaraming dugo sa dalawang kamay ko nang mabitawan ko ang bag na hawak ko. Napatingin pa ako kay Dennis na noon ay may hawak na dugoang kutsilyo. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin yon sa akin, Papadudot. At sa pangatlong saksak na ginawa niya ay tuluyan na akong natumba sa lupa kasunod ang pagpikit ng mga mata ko.
Narinig ko ang pagbukas ni Dennis sa bag ko at sa pagkalkal niya ng laman noon. Pagkatapos ay muli niya akong nilapitan. Hindi ako kumilos at nakapikit lamang ang mga mata ko habang ang dibdib ko ay napakalakas ng pagkabog nito. Ramdam ko na ilang saglit niya pa akong pinagmasdan bago siya nagsimulang maglakad palayo sa akin. Nakadapa ako sa lupa pero pakiramdam ko ay umiikot pa rin ang paligid ko. Nang maramdaman kong wala pa si Dennis ay nagsimula na akong gumapang habang sumisigaw at humihingi na ng tulong. Hindi naman liblib ang ilog na yon pero bihira ang naliligo ng ganong oras doon dahil sa malamig na panahon. Papa Dudut, unti-unti ay mas lalo akong nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa tuluyan ng bumigat ang talukap ng mga mata ko. Anton? Anton, ikaw ba yung nakaupo sa sofa? Abi, ako nga to. Diyos ko. Beshi, sa wakas gising ka na. Sorry, malabo pa kasi yung paningin ko. Pero mas malinaw na kitang nakikita ngayon. Aray! Oo, huwag ka munang kumilos. Ang sakit ng buong katawan ko. May mga tahi ka kasi kaya nakakaramdam ka ng kirot sa katawan mo. Hahawakan ko na lang tong kamay mo. Nasaan ba ako? Nandito ka sa ospital. Hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari sa'yo? Kung bakit nandito ka ngayon? Masakit ang ulo ko. Hindi ako makapag-isip. Pero natatandaan mo ba nung huling magkausap tayo sa cellphone? Yung sinabi mo sa akin na kapag tumawag ang mama mo, sabihin ko sa kanya na magkasama tayong dalawa? Oo, natatandaan ko yun. Natatandaan mo rin ba kung sino ang kasama mo nun? Pumunta lang ako sa may ilog kasama si Dennis. Tapos sinaksak niya ako. Sinaksak ako ni Dennis. Gusto niya akong patayin, Anton. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala na si Dennis dito. Hinahanap na siya ng mga pulis ngayon. Kaya hindi ka na niya masasaktan pa. Abi! Anak! Gising ka na! Mama! Kakagising lang din po niya, tita. Mama, sorry po. Okay lang yun, anak. Tahan na. Kumusta na ba ang pakiramdam mo ngayon? Masakit po ang buong katawan. Hindi ko po masyadong maikilos. Huwag ka na lang muna masyadong gumalaw para hindi kumirot ang mga sugat at tahi mo. Mama, hindi ko po gustong magsinungaling sa inyo. Sorry po. Akala ko po kasi mabuting tao si Dennis. Ano ba kasing nangyari, anak? Bakit nandun ka sa lugar na yun? Nakipagkita po siya sa akin. Kasi ang sabi niya, gusto niya raw po akong makasama. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo na siya pala ang kikitain mo? Natakot po kasi ako. Alam ko rin po na hindi niyo ako papayagan. Hindi talaga kita papayagan kasi marami akong naririnig na hindi maganda tungkol sa lalaki na yon. Sinasabi nga rin sa akin ng ibang kapitbahay na pagsabihan raw kita na layuan mo na si Dennis. Mabisyo raw ang lalaking yun at gumagamit pa ng pinagpapawal na gamot. Pero hindi ako nakinig sa kanila kasi kilala naman kita. Alam ko na alam mo ang limitasyon mo at may tiwala ako sa'yo. Mama. Sorry po. Sorry po sa inyo ni Papa kasi nagsinungaling po ako. Ayoko talagang gawin yun, pero hindi ko po napigilan ang sarili ko. Masyado po akong naniwala kaagad sa mga sinabi sa akin ni Dennis. Pinilog niya po ang ulo ko. Kinuha niya po ang loob ko. Kaya po nagawa ko siyang mahalin.
Pero hindi ko po alam na masama pala siyang tao. Hindi ko po inakala na may masama siyang balak sa akin. Sorry po, Mama. Sorry po. Sorry po sa inyo ni Papa. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Nangyari na yon. Ang mahalaga ngayon, ligtas na ang buhay mo. At nangangako ako na hindi ka na uli pa masasaktan ng hayop na yon. Gagawin namin ng papa mo ang lahat para magbayad siya sa ginawa niya sa'yo. Pangako yan, anak. Papadudot ang kwento sa akin ni Anton ay nag-worry raw siya sa akin nang hindi na ako sumasagot pa sa text niya kaya kaagad niya akong pinuntahan sa may tabi ng ilog na sinasabi ko sa kanya noon. At halos mahimatay daw siya nang makita niya akong duguan sa lupa. Binatatag niya lang daw ang sarili niya lalo na nang malapitan niya ako at maramdaman niyang humihinga pa ako. Nandun pa raw ang bag ko sa tabi ko pero wala na raw ang cellphone at ang wallet ko. Kagad siyang nakahingi ng tulong sa mga taong nakatira malapit sa tabi ng ilog at nagawa akong dalhin sa ospital. Maraming dugo ang nawala sa akin at ilang tahiraw ang ginawa sa sugat ko. Pero mabuti na lang daw talaga at walang maselang internal organ na tinamaan ang mga saksak na ginawa ni Dennis sa akin. Kaya kaagad na nailigtas ng mga doktor ang buhay ko. Papadudot nung unang araw na magising ako ay takot na takot talaga ako kasi pakiramdam ko ay babalikan ako ni Dennis para patayin. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko ay nakikita ko ang mukha niya nagigil at gusto kong saksakin. Yun din ang napapanaginipan ko sa tuwing makakatulog na ako kaya palagi akong nagigising na umiiyak at minsan ay nagwawala pa. Umuwi naman noon si Papa sa Tarlac at nagpapalitan sila sa pagbabantay sa akin ni Mama. Ayoko kasi talaga nang walang kasama sa kwarto at ayoko rin noon na patay ang ilaw. Para kasing nasa paligid lamang si Dennis noon at naghihintay ng pagkakataon na muli akong magawan ng kasamaan. Hanggang sa lumipas ang halos 2 linggo. Tuluyan na siyang nahuli ng mga pulis. Discharge na rin po ako noon sa ospital at nagkaharap na nga kaming dalawa sa presinto. Hindi ko na po napigilan ang sarili ko na maiyak sa takot nang makita ulit siya dahil parang bumalik sa isipan ko ang ginawa niya sa akin. Si Papa naman ay nagawa siyang suntukin ng 2 beses sa muka bago naawat ng mga pulis. Nalaman namin Papadudot na wala na pala talagang pamilya si Dennis at nag-iisa na lamang siya sa buhay. Madalas din siyang nakikita ng ibang kapitbahay namin na nasa sabungan o kaya ay nakikipag-inuman at napapaaway pa sa kabilang bayan. Sa madaling salita ay lahat ng mga sinabi niya sa akin ay puro kasinungalingan lamang para makuha niya ang loob ko at matuloy ang masamang balak niya sa akin. Hindi naging mabilis ang takbo ng kaso kahit matibay ang ebidensya na pinagtangkaan ni Dennis ng masama ang buhay ko. Ganon yata talaga ang paglilitis ng mga kaso dito sa bansa natin. Sadyang mabagal kahit nakalatag na ang lahat ng katibayan. Ganon pa man ay guilty pa rin ang naging hatol kay Dennis sa huli, Papadudot. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang makaligtas ako sa pangyayaring yon. At hanggang ngayon ay nagsisisi pa rin ako at nagmahal ako ng isang lalaking kagaya ni Dennis. Nakapiit pa rin siya sa bilangguan at ang narinig ko ay may malubha raw siyang karamdaman na kung ano man yon ay hindi ko na inalam at wala na po akong pakialam. Hindi na rin ako nakakaramdam ng takot ngayon at mas nag-iingat na ako sa mga taong dapat kong kausapin at pagkatiwalaan. Papadudot, dito ko na rin po tinatapos itong sulat ko at maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Abby. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa
Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.